Ang dilaw na school bus, isang mabigat na halimaw na bakal na bumubuga ng usok ng diesel, ay huminto ng may pag-init. Ang mga preno nito ay sumisitsit na parang isang galit na ahas. Ang ulan ay humahampas sa mga bintana, pinalalabo ang madilim at mapanglaw na tanawin ng lungsod ng Queens, New York. Sa loob, isang kaguluhan ng ingay ng mga kabataan, sigawan, tawanan, kalabog ng mga backpack, langit-ngit ng sapatos sa sirasirang linoleum na sahig, ang pumuno sa hangin. Para kay Mateo Reyes, isang payat na batang lalaki na may mainat at matatalinong mga mata, at may makapal na itim na buhok na laging muntik nang tumakip sa kanyang paningin, ito ang soundtrack ng kanyang personal at pang-araw-araw na bangungot. Siya ang bagong bata, ang probinsyano na bagong dating mula sa Pilipinas, at bawat tulak, bawat hagik-hik, bawat pasimpleng sulyap ay tila isang sinasadyang pag-atake, isang tusok sa kanyang nanghihina ng pakiramdam ng pagiging kabilang. Mahigpit niyang hawak ang kanyang sirasirang kopya ng The Outsiders, isang regalo mula sa kanyang lolo bago siya umalis ng Maynila. Ang mga pahina nito ay may mga tupi sa sulok at malambot na dahil sa paulit-ulit na pagbabasa. Ang gulugod ay basag at pinagdikit-dikit ng mga patong ng tape. Ito ay isang marupok na panangga, isang pampanitikang anting-anting, laban sa mga titig, mga bulong na sumusunod sa kanya na parang isang paulit-ulit at hindi ka nais-nais na anino. Fresh off the boat, narinig niyang ibinulong ng isang tao kanina, ang mga salita ay tumutulo na may kaswal na kalupitan. Sigurado akong kumakain siya ng aso. Isa pang boses, na may halong malupit na pagpapatawa, ang nagdagdag, tingnan mo ang kanyang mga damit. Pinulot ba ng nanay niya sa basurahan? Galing ba sa Salvation Army? Alam ni Mateo na kasinungalingan niyon, maingat na pinili ng kanyang ina ang mga damit na yon. Isinakripisyo ang sarili niyang mga pangangailangan upang matiyak na mayroon siyang maayos na maisusuot para sa kanyang unang araw sa Jackson Heights High. Ngunit ang katotohanan ay walang halaga sa larangan ng paghuhusga ng mga teenager. Itinuon ni Mateo ang kanyang tingin sa malabong imahe ng Chrysler Building sa malayo, isang pilak na karayom na tumutusok sa maunos at bugbog-lilang langit. Sinubukan niyang alalahanin ang mga salita ng kanyang lolo, na inulit na parang isang mantra, isang panalangin, bago siya sumakay sa eroplano na magdadala sa kanya sa kabilang karagatan, maging matapang ka, apo. Huwag mong hayaang apakan kanila. Ipakita mo sa kanila ang lakas ng loob mo. Ngunit ang katapangan ay tila isang malayong, hindi maabot na luho, isang kumikinang na malikmata sa disyerto ng kanyang kasalukuyang katotohanan. Hindi siya matapang, pakiramdam niya ay maliit siya, walang halaga, isang maliit na dahon na nahuli sa isang walang humpay na bagyo sa lungsod. Muling gumalaw ang bus, bahagyang itinulak siya sa malamig at basa-basang bintana. Isang matabang kamay, na pag-aari ng isang batang lalaki na nagngangalang Brock, isang malaking tao na may permanenteng ngiwi sa kanyang mukha, isang mukha na tila hinulma mula sa granite at masasamang intensyon, ang bumagsak sa sirasirang vinyl na upuan sa tabi niya. Napakurap si Mateo, ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib na parang isang ibong nakulong. Ang amoy ng panis na pawis at murang pabango, ang natatanging amoy ni Brock, ay pumuno sa kanyang ilong. Hoy, bagong bata, paungol na sabi ni Brock, ang kanyang boses ay isang mababang ungol na may taglay na banta. Mayroon ka bang masarap na pagkain? Gutom na ang kaibigan kong si Kevin. Itinuro niya gamit ang kanyang matabang hinlalaki ang isang payat na batang lalaki na may mukhang musang at patuloy na kumikislap-kislap ang mga mata. Nakasalukuyang kinukutkot ang kanyang ilong nang may hindi mapakaling antas ng pokus at dedikasyon. Si Kevin, ang laging kasama ni Brock, isang sip-sip sa pinakamataas na antas. Umiling si Mateo, isang maliit, halos hindi mahalatang paggalaw, mas hinigpitan pa ang paghawak sa kanyang lunch bag, isang simpleng baon ng kanin at adobo, na maingat na inihanda ng kanyang lola Elena sa kanyang dibdib. Alam na niya kung ano ang susunod. Ito ay naging isang pang-araw-araw na ritual, isang baluktot at inaasahang anyo ng pang-aasar na pinamumunuan ni Brock at ng kanyang maliit at kaawa-awang grupo, si Chad. Isang payat na basketball player na may palaging bakanteng tingin at may problema sa pagdidribble na lumalampas pa sa court, at si Tiffany. Isang nakakagulat na matalino, ngunit may masamang ugali na batang babae na may matatalim at parang pusang mga mata at may dilang kayang humiwa ng mas malalim kaysa sa anumang talim. Tila nakakakuha si Tiffany ng kakaibang kasiyahan sa panonood sa paghihirap ni Mateo,
isang tahimik na manonood sa kanyang pang-araw-araw na kahihiyan. Wala, nagkunwaring gulat si Brock, nanliit ang kanyang maliit at parang baboy na mga mata. Kahit kaunti lang ano ba ang kinakain niyong mga tao? Balut? Gumawa siya ng tunog na parang nasusuka, isang teatriko na pagpapakita ng pandidiri, at si Kevin, bilang tapat na alingaungaw, ay sumabog sa isang hagikikan na parang isang nasakal na hyena. Nanatiling tahimik si Mateo, ang kanyang panga ay nakatikom ng mahigpit na akala niya ay mababasag ang kanyang mga ngipin. Alam niyang anumang sagot, anumang tanda ng kahinaan, anumang kislap ng paglaban, ay magpapasidhi lamang sa kanilang kalupitan, magdaragdag ng isa pang troso sa siga ng kanyang pagdurusa. Itinuon niya ang kanyang pansin sa paulit-ulit na langit-ngit ng mga wiper ng windshield, sinusubukang lunurin ang mga panunuya, ang mga pang-insulto, ang mga mapanlinlang na bulong na tila tumatagos sa mismong tela ng bus. Inisip niya ang kanyang sarili pabalik sa Pilipinas, sa maliit at maaraw na hardin ng kanyang lolo, napapaligiran ng amoy ng sampag-ita at ng nakagiginhawang tunog ng boses ng kanyang lolo. Ito ay isang panandalian at marupok na pagtakas. Baka mayroon siyang ganyang kakaibang patis, sabat ni Chad, kinunot ang kanyang ilong sa pinalabis na pagkadiri. Amoy paa. Yung sobrang bahong paa. Si Tiffany, na kanina pa nagmamasid sa eksena ng may walang pakialam at halos naiinip na anyo, ay biglang sumandal, ang kanyang perpektong manicured na mga kuko ay marahang tumatapik sa likod ng upuan sa harap niya. Tigilan niyo na siya, guys, sabi niya, ang kanyang boses ay nakakagulat na malambot, isang matinding kaibahan sa kanyang karaniwang matalas at mapang-uyam na tono. Hindi siya worth it seryoso, nakakaawa na. Napatingin si Mateo sa kanya, nagulat, isang kislap ng naguguluhang pag-asa ang pansamantalang nagbigay liwanag sa kadiliman. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita siya ng anumang bagay na kahawig ng pakikiramay, o kahit man lang, isang kawalan ng tahasang pagkapuot. Isa ba itong patibong? Isang bago, mas tusong antas ng kanilang malupit na laro. Isang paraan upang patulugin siya sa isang huwad na pakiramdam ng seguridad bago maghatid ng isang mas mapanirang dagok. Gayunpaman, si Brock ay tila nabigla, ang kanyang palaging nakakunot na noo ay lumalim. Anong nangyari sa iyo, Tiff? Tanong niya, ang kanyang boses ay may bahid ng hinala at isang pahiwatig ng pagkasugat. Malinaw na pinahahalagahan niya ang pagsang-ayon ni Tiffany, ang kanyang pakikilahok sa kanyang paghahari ng takot. Nagkibit balikat si Tiffany, isang delikado, halos eleganteng paggalaw ng kanyang mga balikat. Naiinip lang siguro ako. Nakakasawa na. Ang panoorin kayong pahirapan ang bagong bata araw-araw ay parang panonood ng mga rerun ng isang napakasamang sitcom. Nakakatawa ito noong una, siguro pangalawa, pero ngayon nakakalungkot na. Bumalik siya sa kanyang telepono, ang kanyang mukha ay hindi mabasa, isang maskara ng maingat na nilinang nakawalang interes. Si Brock, pansamantalang nawalan ng gana, ang kanyang pananakot ay huminto, bumulong ng isang bagay na hindi maintindihan at tumalikod, ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Ang bus, na parang nararamdaman ang pagbabago sa dynamics, sa wakas ay nakarating sa hintuan ni Mateo. Isang hindi kapansin-pansing sulok sa isang nakararaming Hispanic na kapitbahayan, isang makulay na tapiserya ng mga bodega, mural, at masiglang usapan ng Espanyol. Halos tumalon siya palabas ng bus, isang bugso ng ginhawa ang bumalot sa kanya, kahit na alam niyang ang pahinga ay pansamantala lamang, isang panandaliang sandali ng kapayapaan bago magpatuloy ang bagyo. Naglakad siya ng 2 bloke patungo sa maliit na apartment ng kanyang pamilya. Ang walang humpay na ulan ay nagdikit ng kanyang buhok sa kanyang noo, giniginaw siya hanggang sa buto. Ang gusali ay luma, ang harapan ng ladrilyo ay kupas at gumuguho, ang pintura ay natutuklap sa mahaba at malungkot na mga piraso, ngunit ito ang kanyang tahanan. Ang amoy ng bawang at toyo, ang pamilyar at nakagiginhawang mga tunog ng pagsasalita ng Tagalog, ay sumalubong sa kanya pagpasok niya, isang mainit na yakap laban sa malamig na kawalang interes ng labas ng mundo. Ang kanyang lola Elena, isang maliit na babae na may nakakagulat na malakas na hawak at may gulugod na bakal, ay naghihintay sa kanya, ang kanyang kulubot na mukha ay may bakas ng pag-aalala. Nakita niya ang tingin sa kanyang mga mata, ang banayad na pagyuko ng kanyang mga balikat, ang paraan ng kanyang paghawak sa kanyang sarili,
isang halo ng pagod at tahimik na kawalan ng pag-asa, at agad na nalaman. Anak, anong nangyari? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ang kanyang Tagalog ay isang nakapapawing pagod na balsamo sa kanyang sugatang espiritu. Sinubukan ni Mateo na piliting ngumiti, isang mahina at matubig na imitasyon ng kaligayahan. Wala po, Lola. Mahabang araw lang po. Maraming takdang aralin. Ngunit hindi nalinlang si Lola Elena. Nakita niya ang parehong tingin sa mukha ng kanyang yumaong asawa, isang veterano ng rebelyong hukbalahap, isang lalaking humarap sa mas malalaking banta kaysa sa mga bully sa paaralan, isang lalaking tumitig sa kamatayan at tumangging kumurap. Marahan niyang hinawakan ang kanyang mukha, ang kanyang haplos ay nakakagulat na malakas, ang kanyang balat ay manipis na parang papel, ngunit nagliliwanag ng init. Mateo, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag ngunit banayad, ang kanyang mga mata ay puno ng isang karunungan na sumasaklaw sa mga henerasyon. Tandaan mo ang laging sinasabi ng iyong lolo. Ang lakas ay hindi lamang tungkol sa mga kalamnan, hindi ito tungkol sa pagiging pinakamalaki o pinakamalakas. Ito ay tungkol sa espiritu. Ito ay tungkol sa katatagan. Ito ay tungkol sa pagtanggi na hayaang patayin ng kadiliman ang iyong liwanag. At ikaw, apo, mayroon kang espiritu ng isang mandirigma. Mayroon kang dugo ni lapu-lapu na dumadaloy sa iyong mga ugat. Gusto niyang maniwala sa kanya. Gusto niya talaga. Desperado siyang maniwala na mayroon siyang nakatagong bukal ng lakas, isang panloob na mandirigma na naghihintay na mapalabas. Ngunit ang alaala ng ngiwi ni Brock, ang tunog ng mapang-uyam na tawa ni Kevin, ang kaswal na kalupitan ng mga sinabi ni Chad, ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang mga tainga. Isang walang humpay na koro ng negativity na nagbabanta na lunurin ang mga salita ng pampalakas loob ng kanyang lola. Alam niya na bukas, magsisimula muli ang siklo. Ang pagsakay sa bus, ang mga titig, ang mga bulong, ang mga panunuya, ito ay isang predictable at nakakapanghinayang routine. Pumunta siya sa kanyang silid, isang maliit at masikip na espasyo na halos hindi kasya ang isang kama, isang mesa, at isang maliit na aparador, ngunit ito ang kanyang kanlungan. Binuksan niya ang kanyang backpack at inilabas ang kanyang takdang aralin, ikinalat ito sa mesa, ngunit ang kanyang isip ay wala sa quadratic equation o sa simbolismo sa The Scarlet Letter. Iniisip niya ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Brock, ang paraan ng kanyang mga mata na tila hinuhubaran siya ng kanyang dignidad, nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na lantad at mahina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang bagyong nagdangalit sa loob niya. Naalala niya ang pagsasanay ng kanyang lolo, ang mga oras na ginugol nila sa pagsasanay ng arnis, ang tradisyonal na sining pandigma ng Pilipino. Ang maindayog na pag-click ng mga patpat, ang tuloy-tuloy na paggalaw, ang disiplina, ang focus. Ito ay parang isang sayaw, isang pag-uusap sa pagitan ng katawan at espiritu. Hindi siya nakapag-ensayo mula nang dumating siya sa New York, masyadong natatakot, masyadong nahihiya, masyadong nag-aalala tungkol sa pagkuha ng mas maraming atensyon sa kanyang sarili. Ngunit ngayon, isang kislap ng paglaban ang nag-alab sa loob niya. Isang maliit na baga ng pagtutol laban sa napakalaking kadiliman. Tinignan niya ang kanyang mga kamay, iniikot-ikot ang mga ito, sinusuri ang mga ito na parang nakikita niya ang mga ito sa unang pagkakataon. Ang mga ito ay payat, halos delikado, ngunit alam niyang mayroon silang lakas na hindi nakikita sa kanilang anyo. Naalala niya ang pakiramdam ng baston, ang makinis at matigas na kahoy sa kanyang pagkakahawak, ang paraan na parang ito ay isang extension ng kanyang sariling braso. Tumayo siya at naglakad papunta sa maliit at maalikabok na salamin na nakasabit sa likod ng kanyang pinto. Tinignan niya ang kanyang refleksyon, ang batang nakatingin sa kanya, isang batang mukhang nawawala at natatakot. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, may nakita siyang iba pa. Isang kislap ng determinasyon, isang pahiwatig ng mandirigma na pinaniniwalaan ng kanyang lola na siya. Nagsimula siyang gumalaw, dahan-dahan sa simula, ginagaya ang mga tindig, ang mga hampas, ang mga bloke na natutunan niya mula sa kanyang lolo. Ang mga paggalaw ay kalawangin, nag-aalangan, ngunit habang nagpatuloy siya, isang pakiramdam ng pamilyaridad, ng memorya ng kalamnan, ay nagsimulang bumalik. Nakaramdam siya ng init na kumalat sa kanyang katawan, isang pakiramdam ng kapang.
Naramdaman niya ang init na kumakalat sa kanyang katawan, isang pakiramdam ng kapangyarihan, ng kontrol, na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming linggo. Nag-ensayo siya ng maraming oras, ang ulan sa labas ay isang tuloy-tuloy na tambol sa bintana, ang mga tunog ng lungsod ay unti-unting nawawala sa background. Inilarawan niya sa isip si Brock, Kevin, Chad, ang kanilang mga mukha ay nakangiwi sa mga ekspresyon ng panlilibak, at ginamit niya ang kanilang imahe bilang panggatong, inilalagay ang kanyang galit, ang kanyang pagkabigo, ang kanyang kahihiyan sa kanyang mga paggalaw. Hindi lang siya nag-ensayo ng arnis, binabawi niya ang kanyang dignidad, ang kanyang paggalang sa sarili, ang kanyang pagkakakilanlan. Lumalaban siya, hindi gamit ang mga kamao at karahasan, kundi gamit ang kasanayan, disiplina, at ang espiritu ng kanyang mga ninuno. Hindi niya alam na may mga security camera, na maingat na inilagay sa bawat sulok ng labas ng kanyang paaralan. Ang kanilang mga lente ay patuloy na nagre-record ng mga pagpasok at paglabas ng mga estudyante at kawani. At lalo niyang hindi alam ang tungkol sa matanda at retiradong NBA detective na si Enya O'Malley, na nakatira sa apartment building sa tapat ng kalye, at ginugugol ang kanyang mga araw sa masusing pagre-review ng footage. Isang libangan na dulot ng pagkabagot at isang nagtatagal, halos obsessive na pakiramdam ng tungkulin sa sibiko. Napansin niya si Mateo, ang tahimik na bagong bata, at ang pare-pareho, halos ritualistikong pattern ng panliligalig na kanyang tinitiis. Nakita niya ang paraan ng pag-corner sa kanya ni Brock at ng kanyang mga kasamahan, ang paraan ng pagpapalibot nila sa kanya, ang kanilang body language ay nagpapahiwatig ng banta. Napansin din niya ang isa pang bagay, ang halos hindi natural na biyaya kung saan kumilos si Mateo, isang pagiging swebe, isang banayad na ekonomiya ng paggalaw na nagpapahiwatig ng isang bagay na higit pa sa liksi ng kabataan. Isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng mga martial arts masters na nakatagpo niya noong mga taon niya sa puwersa, ang mga lalaking kayang kumilos ng may bilis ng kidlat at mapanirang kapangyarihan. Nakita niya ang paraan ng pagkislot ni Mateo, ang paraan ng pagsubok niyang paliitin ang kanyang sarili, upang mawala, ngunit nakita rin niya ang kislap ng iba pa sa kanyang mga mata, isang kislap ng pagsuway, isang pahiwatig ng nakatagong lakas. Si Enya O'Malley, isang taong nagtitiwala sa kanyang instincts, isang taong nakakita ng sapat sa mundo upang malaman na ang mga hitsura ay maaaring mapanlinlang, ay gumawa ng mental note na bantayan ng mabuti ang bagong bata. Mayroon siyang kutob, isang pakiramdam sa tiyan, na mayroong higit pa kay Mateo Reyes kaysa sa nakikita. Kinabukasan, tumigil ang ulan, nag-iwan ng malinis na langit at isang lungsod na kumikinang na may mapanlinlang na pagiging bago. Naramdaman ni Mateo ang paghigpit ng buhol ng pagkabalisa sa kanyang tiyan habang sumasakay siya sa school bus. Nag-ensayo siya ng arnis hanggang hating gabi, ang mga paggalaw ay mas dumadaloy ng maayos, ang kanyang kumpiyansa ay lumalaki sa bawat pag-ulit. Ngunit ang practice room ay malayong-malayo sa realidad ng pagharap kay Brock at sa kanyang mga alipors. Pumili siya ng upuan malapit sa likuran, umaasang makakaiwas sa atensyon, ngunit ito ay isang walang saysay na pagsisikap. Si Brock, kasama ang kanyang radar para sa kahinaan, ay nakita siya kaagad. Isang mabagal at mapanirang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Si Kevin, na laging tapat na anino, ay ginaya ang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asam. Aba, paungol na sabi ni Brock, naglalakad sa pasilyo, ang kanyang katawan ay pumupuno sa makitid na espasyo. Tignan mo kung sino ang bumalik para sa karagdagan. May dala ka bang exotic na pagkain ngayon, bagong bata? Hindi tumugon si Mateo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa dumadaang tanawin. Naramdaman niyang kumuyom ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga buko ay namumuti. Naramdaman niya ang mga mata ng ibang mga estudyante sa kanya, isang halo ng pag-uusisa, libangan, at awa. Si Chad, na nakaupo ng ilang hilera sa unahan, ay lumingon at mumisi. Baka may dala siyang tuyong pusit. Ang baho niyan parang patay na hayop. Sumabog si Kevin sa kanyang signature na tawang parang hyena. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Tiffany, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanyang telepono, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Huminto si Brock sa harap ng upuan ni Mateo, hinaharangan ang kanyang tanawin. Kausap kita, probinsyano, sabi niya, tumitigas ang kanyang boses. Wala ka bang modo? Hindi mo ba alam kung paano magpakita ng respeto?
Sa wakas ay tumingala si Mateo, sinalubong ang tingin ni Brock. Nakaramdam siya ng pag-alon ng galit, ngunit ito ay pinakalma ng isang bagong natagpuang katahimikan, isang pakiramdam ng kontrol na hindi pa niya naramdaman noon. Ang mga salita ng kanyang lolo ay umalingaw sa kanyang isipan, huwag kang matakot. Ipakita mo ang iyong lakas. Wala akong maibibigay sa iyo, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay nakakagulat na matatag. Lalong lumawak ang ngiti ni Brock. Sa tingin ko meron. Mayroon kang isang bagay na pag-aari ko. Respeto. At kukunin ko iyon. Inabot niya, ang kanyang kamay ay nakatutok sa lunch bag ni Mateo. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang pagsasanay ni Mateo, ang kanyang mga oras ng pag-ensayo, ang espiritu ng kanyang lolo, lahat ay nagsama-sama. Kumilos siya ng may bilis na ikinagulat kahit ang kanyang sarili. Sinalag niya ang kamay ni Brock, ang kanyang hawak ay parang isang pang-ipit, pinipilipit ito ng may tumpak at kontroladong dalaw. Napaungol si Brock, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Sinubukan niyang hilahin ang kanyang kamay, ngunit matatag ang hawak ni Mateo. Natahimik ang boss, ang ibang mga estudyante ay nakatingin sa kawalan ng paniniwala. Bitawan mo ako, ungol ni Brock, nawawala ang kanyang yabang sa kanyang boses. Hindi binitawan ni Mateo ang kanyang pagkakahawak. Tiningnan niya si Brock sa mga mata, ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Humingi ka ng tawad, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ano, nauutal na sabi ni Brock, namumula ang kanyang mukha. Humingi ka ng tawad, inulit ni Mateo, dinagdagan ang pressure sa pulso ni Brock. Humingi ka ng tawad sa lahat. Sa mga insulto, sa pang-aasar, sa pagpaparamdam sa akin na hindi ako tanggap. Nagpumiglas si Brock, ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit at kahihiyan. Sumulyap siya sa paligid sa ibang mga estudyante, ang kanyang karaniwang kumpiyansa ay gumuho. Nakita niya lamang ang natigilang katahimikan. Maging sina Kevin at Chad ay tila hindi makapagsalita. Si Tiffany ay nanonood, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang halo ng sorpresa at maaari kayang paghanga. Sige, sa wakas ay humihingal na sabi ni Brock. Humihingi ako ng tawad. Sorry. Bitawan mo na lang ako. Binitawan ni Mateo ang kanyang pagkakahawak at si Brock ay napaurong, hinahaplos ang kanyang pulso. Tiningnan niya si Mateo nang may halong takot at hinanakit, ngunit ang ngiwi ay nawala, napalitan ng isang nag-aalangang paggalang. Nagpatuloy ang biyahe sa bus sa katahimikan, ang kapaligiran ay ganap na nagbago. Naramdaman ni Mateo ang isang pakiramdam ng ginhawa, ng paglaya. Nanindigan siya para sa kanyang sarili, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng kasanayan at tapang. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang lakas. Pagdating niya sa paaralan, naglakad siya ng may bagong kumpiyansa. Hindi na niya naramdaman na isa siyang tagalabas, isang target. Naramdaman niyang kabilang siya. Si Eme O'Malley, na pinapanood ang security footage mula sa bus, ay napangiti sa kanyang sarili. Nakita niya ang lahat, ang banayad na pagbabago sa kilos ni Mateo, ang mabilis na paggalaw, ang kontroladong kapangyarihan. Nakita niya ang hitsura sa mukha ni Brock, ang sandali ng mapagtanto ng bully na nakatagpo siya ng kanyang katapat. Mabilis na kumalat ang balita sa nangyari sa bus na yon sa paaralan. Sa simula, mayroon lamang mga pabulong na bulungan. Narinig mo ba? Yung bagong batang Pilipino. Pulso ni Brock ni. Parang ninja eh. Habang naglalakad si Mateo sa mga pasilyo, napansin niya ang pagkakaiba. Nandyan pa rin ang mga titig, ngunit iba na ang mga ito ngayon. Hindi na pagalit, hindi na mapanguyam. Ang mga ito ay mga titig ng pag-uusisa, ng paggalang, kahit na kaunting pagkamangha. Ang ilang mga bata ay binigyan pa siya ng tango ng pagkilala, isang tahimik na pagkilala sa kanyang tapang. Ang tanghalian ang sumunod na pagsubok. Ang cafeteria, na karaniwang isang larangan ng digmaan para sa katayuan sa lipunan, ay iba ang pakiramdam. Habang naglalakad si Mateo sa isang bakanteng mesa, ang ilang mga bata na hindi pa niya nakakausap noon ay gumawa ng espasyo para sa kanya. Uy, Mateo, tama, sabi ng isa sa kanila, isang batang lalaki na nagngangalang Alex. Pwede ba kaming sumabay sa'yo? Si Mateo na nagulat ay tumango. Di nagtagal ay napalibutan siya ng isang grupo ng mga estudyante,
iba't ibang pinagmulan at lahi, lahat ay sabik na marinig ang kanyang kwento. Ikinuwento niya ang insidente sa bus, pinapaliit ang kanyang sariling kakayahan, binibigyang diin ang kanyang pagnanais na tratuhin ng may paggalang. Kahit si Tiffany, nakakagulat, ay lumapit sa kanya ng huli sa araw na yon. That was impressive, sabi niya, ang kanyang karaniwang panunuya ay napalitan ng isang tunay na pag-uusisa. Saan mo natutunan gawin yon? Nag-atubili si Mateo, pagkatapos ay nagpasya na maging tapat. Ang lolo ko, sabi niya. Tinuruan niya ako ng arnis, isang sining pandigma ng Pilipino. Tumango si Tiffany, ang kanyang mga mata ay nag-isip. Siguro pwede mo akong turuan minsan, tanong niya, may bahid ng kahinaan sa kanyang boses. Ngumiti si Mateo. Siguro, sabi niya. Ang mga sumunod na linggo ay nakakita ng isang dramatikong pagbabago sa buhay ni Mateo. Hindi na siya ang binubuli na bagong bata. Siya si Mateo, ang tahimik, hindi mapagpanggap na batang lalaki na may nakatabong talento, ang hindi inaasahang lakas. Nagsimula siya ng isang impormal na arnis club pagkatapos ng klase, nagtuturo sa isang magkakaibang grupo ng mga estudyante, kasama si Tiffany, ng mga paunahing pamamaraan. Nakakita siya ng isang layunin, isang paraan upang kumonekta sa kanyang bagong komunidad, upang ibahagi ang kanyang kultura at ang kanyang mga kasanayan. Si Brock, samantala, ay lumayo. Sumusulyap pa rin siya kay Mateo paminsan-minsan, ngunit ang apoy ay nawala sa kanyang mga mata. Natuto siya ng isang mahalagang aral, na ang lakas ay nagmumula sa maraming anyo, at ang paghusga sa isang tao batay sa kanilang hitsura o pinagmulan ay isang laro ng hangal. Siya ay, kahit na nag-aalangan, nagsimulang dumalo sa ilan sa mga sesyon ng Arnis Club, nakatayo sa likod, nagmamasid, isang kislap ng paggalang sa kanyang mga mata. Si N.A. O'Malley, na pinapanood ang Arnis Club sa pamamagitan ng kanyang binokular mula sa kanyang bintana ng apartment, ay napangiti. Nakita na niya ang lahat ng ito noon, ang mga bully, ang mga biktima, ang siklo ng karahasan. Ngunit nakita rin niya ang kapangyarihan ng katatagan, ang kakayahan ng espiritu ng tao na malampasan ang kahirapan. Nakita niya kay Mateo ang isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sulok, ang pag-asa ay maaaring umunlad, at na kung minsan, ang kailangan lang ay kaunting tapang, at maraming kasanayan, upang baligtarin ang mga mesa. Sa wakas ay nakita niya ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang lalaki, dahil pagkatapos ng ilang buwan, si Brock, na sa wakas ay nagpakumbaba at pagkatapos na sumailalim sa kanyang sariling personal na paglago, ay humingi ng tawad ng taimtim kay Mateo. Nagkamay sila, hindi bilang mga kaaway, kundi bilang mga kapwa-estudyante, kapwa nagsasanay ng arnis, na pinagbuklod ng isang nakabahaging paggalang sa sining at sa isa't isa. Ang kwento ng bagong batang Pilipino na nanindigan sa mga bully ay naging isang alamat sa Jackson Heights High, isang paalala na ang tunay na lakas ay wala sa malakas na puwersa, kundi sa panloob na katatagan at ang tapang na manindigan para sa kung ano ang tama. Ang pangyayaring iyon ay naging hudyat ng malaking pagbabago, hindi lamang para kay Mateo, kundi pati na rin sa kabuuang dinamika ng Jackson Heights High. Ang dating hindi nakikitang probinsyano ay naging isang simbolo, isang tahimik na patunay na ang tapang at kasanayan ay kayang manaig laban sa dahas at pananakot. Ang Arnis Club, na nagsimula bilang isang maliit na grupo ng mga interesadong estudyante, ay unti-unting lumaki. Mula sa ilang miyembro, dumami sila hanggang sa halos mapuno na ang lumang gymnasium. Hindi lamang mga baguhan ang sumali, maging ang mga dating miyembro ng grupo ni Brock, sa pangunguna ni Chad, ay nagpakita ng interes. Sa simula, may pag-aalangan at tensyon, lalo na mula kay Brock. Ngunit ang pasensya at dedikasyon ni Mateo sa pagtuturo, kasama na ang hindi maikakailang galing niya sa arnis, ay unti-unting natunaw ang yelo. Natuklasan ni Tiffany ang isang bagong hilig sa arnis. Sa simula, marami ang nag-akala na sumali lamang siya para mapalapit kay Mateo, ngunit mabilis niyang pinatunayan na mali ang mga ito. Mayroon siyang likas na talento sa sining, mabilis matuto at may angking liksi. Ang kanyang matalas na pag-isip, na dati niyang ginagamit sa pang-insulto, ay naging kapaki-pakinabang sa pag-unawa sa mga masalimuot na estratehiya ng arnis. Naging isa siya sa pinakamagaling na estudyante ni Mateo, at sa paglipas ng panahon, nabuo ang isang kakaibang pagkakaibigan sa pagitan nila, isang pagkakaibigang nakabatay sa paggalang at paghanga sa isa't isa.
Si Kevin, ang dating sunod-sunuran ni Brock, ay nanatiling nasa gilid, hindi sumasali sa Arnis Club, ngunit hindi na rin nambubuli. Ang takot at paghanga na nakita sa kanyang mga mata noong insidente sa bus ay hindi na nawala. Natutunan niya ang kanyang leksyon na ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kahinaan, at ang mga inaakala mong mahina ay maaaring magtaglay ng hindi inaasahang lakas. Si Chad naman, sa kanyang pagiging miyembro ng Arnis Club, ay nakatagpo ng bagong disiplina at pokus. Ang kanyang likas na atletisismo, na dati ay nasasayang lamang sa basketball court at sa pambubuli, ay nagkaroon ng bagong direksyon. Natuklasan niya na ang Arnis ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas, kundi pati na rin sa mental na disiplina, sa pagkontrol ng sarili, at sa paggalang sa kalaban. At si Brock? Ang kanyang pagbabago ang pinakakapansin-pansin. Matapos ang kanyang paghingi ng tawad kay Mateo, nanatili siyang tahimik at umiiwas. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng isang talunan, kundi katahimikan ng isang taong nag-isip, nagmumuni-muni. Ilang linggo siyang nag-obserba sa Arnis Club mula sa malayo, pinagmamasdan ang mga galaw ni Mateo, ang dedikasyon ng mga estudyante, ang kamaraderi na nabubuo. Isang hapon, sa wakas ay naglakas loob siyang pumasok sa gymnasium. Hindi siya nagsalita, hindi siya nakipag-usap, tumayo lamang siya sa likod, pinapanood ang pagsasanay. Nakita siya ni Mateo, ngunit hindi siya pinansin, hinayaan siyang magdesisyon kung ano ang gagawin. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na bumalik si Brock, hanggang sa isang araw, lumapit siya kay Mateo pagkatapos ng practice. "Pwede ba akong sumali?" tanong niya, ang kanyang boses ay halos pabulong, ang kanyang dating kayabangan ay tuluyan ng naglaho. Tiningnan siya ni Mateo, walang bahid ng paghuhusga sa kanyang mga mata. Tumango siya. Ang pagsali ni Brock sa Arnis Club ay hindi naging madali. Marami ang nag-alinlangan, marami ang nagalit, lalo na yung mga dati niyang binubuli. Ngunit ipinakita ni Brock ang kanyang determinasyon. Nag-ensayo siya ng husto, masigasig na natututo sa mga basic techniques, tinatanggap ang mga pagwawasto ni Mateo nang may pagpapakumbaba. Unti-unti, natanggap din siya ng grupo. Nakita nila ang kanyang pagbabago, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang tunay na pagnanais na matuto at magbago. Ang Arnis Club ay naging higit pa sa isang lugar para matuto ng self-defense. Ito ay naging isang lugar ng pagbabago, ng pagpapatawad, at ng pagbuo ng komunidad. Ang dating magkakaaway ay naging magkakasama, nagtutulungan, nagtuturuan. Ang kwento ni Mateo at ng Arnis Club ay kumalat sa buong paaralan, at maging sa labas nito. Si Eme O'Malley, mula sa kanyang bintana, ay patuloy na nagmasid, isang ngiti ng kasiyahan ang nakaukit sa kanyang mga labi. Nakita niya ang lahat, ang simula ng pambubuli, ang pagtatagumpay ni Mateo, ang pagbabago ng mga karakter, ang pagbuo ng isang hindi inaasahang komunidad. Sa kanyang puso, alam niyang ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang batang Pilipino na may talento sa martial arts. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, ng pagbabago, at ng pag-asa. Ito ay tungkol sa kung paano ang isang tao, gaano man kaliit o katatag, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mundo sa paligid niya. At sa kanyang tahimik na paraan, ipinagmalaki niya si Mateo Reyes, ang probinsyano na nagdala ng diwa ng Arnis at ng Pilipinas sa puso ng New York City. Ang dating bangungot ni Mateo ay naging isang magandang panaginip, isang patunay na ang katapangan, kasanayan, at kabutihan ay laging may lugar, kahit sa pinakamadilim na sulok ng mundo.